Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, matutunghayan natin isang debate patungkol sa pagtatanggal ng PDAP ng isang kongresista. Dapat nga bang tanggalin ang PDAP o hindi? Sa panig nila Jason, sila ay hindi payag sa pagtatanggal ng PDAP at sa panig naman nila Sheena ay payag sila sa pagtatanggal ng PDAP. So, simulan na natin. Ito ka marap, sa camera. Sa camera. Ang pangkat namin, ako, si Lyra at si Sherwin ay hindi pumapayag na ipatanggal ang PDAP ng mga kongresista. Bakit? Unang-una sa lahat, ang PDAP ay nakakatulong. Seryoso, ang PDAP, hindi lang yan basta-basta ginawa. Ang PDAP, binigay yan sa mga official natin dahil meron silang kakayahang tumulong at binibigyan sila ng kakayahang tumulong sa paraan ng pagpapagawa ng infrastruktura. Ang PDAP, marami na rin nagawa yan. Marami na rin natulungan at marami na rin talagang nagawang pag-unlad yan sa ating bansa. Pangalawa, ang mga nahuli na nangurakot ay ilan lamang. Pero ang binibigyan ng PDAP, binibigyan ng pera, marami talaga. Ibig sabihin, konti lang sa kanila ang talagang nangungurakot. Ibig sabihin yung iba, ginagamit nila ng maayos ang perang binibigay sa kanila. Ginagamit nilang maayos ang tiwala na binibigay sa kanila ng taong bayan. At ang pangatlo, ang PDAP, ang mga nangurakot pala, kita nyo naman, nahuli. Nahuli yung mga nangurakot. Nung nahuli na sila, ibig sabihin yung iba, matatakot na, di ba? Ibig sabihin, parang wala na talagang posibilidad na maulit pa yung ganong pangyayari. May sala, napaparusahan na sila at malayo nang mangyari pa ito ulit. Ay pumapayag kami na tanggalin ang PDAP. Una sa lahat, oo, nakakatulong to sa atin para sa pagpapatayo ng infrastruktura. Pero bakit ganun? Anong nangyari? Ang mga mamamayan naghihirap dahil sa mga kurakot na kongresista, pinagkakakitaan pondo ng bayan. Maraming mamamayan naghihirap. Tignan mo, may mga batang tumatambay dyan sa mga lansangan, natutulog dyan sa mga gilid-gilid ng mga sapa, ilog. Bakit ganun? Oo, sinabi niyo nakakatulong to sa atin, pero bakit may mga tao nakikitang natutulog na lang sa lansangan? Kaya hindi kami pumapayag dahil ito nga ay nakakatulong sa atin para rin sa safety ng bawat isa. Kasi kung kunwari sa paaralan, di ba nagpapatayo sila ng mga paaralan para magkaroon ng magandang at maayos na pasilidad ang mga bata sa mga buildings, sa mga infrastruktura, para rin kung hindi yung maayos, walang mapagtatrabahuhan yung mga empleyado. Tapos, basta ang Wait lang, sinabi mo 'di ba na nagpapatayo ng paaralan. Eh bakit ganun? Mga bata nagsisiksikan lang sa isang silid-aralan. dun sa sagot, dun sa tanong ni Sheena kung bakit nagsisisikan yung mga estudyante sa mga paaralan, dahil ito ay wala pang paglagyan or wala pang mapagkakitaan na paglalagyan ng mga bagong infrastruktura or paaralan. Dahil din sa mga bagyo, kaya nagsisiksikan sila sa isang silid-aralan. Diba alam naman natin na ang pag-aaral ay mahalaga sa pambata. Kaya kailangan na rin gumagawa ng mga senador na panibagong hakbang para makagawa sila ng mga paaralan. Dahil yung mga bata half day na lang ngayon eh. Yun ang napapansin ko dahil anong natututunan nila sa half day, syempre wala, diba? Tapos, bina nating okay na yun sa pag-aaral.
yung sa mga paaralan. Paano naman yung mga daan? Yung daan na dapat, di ba, pinapagawa rin nila yun dahil sira-sira, ang daming nadidisgrasya mga motorista, tapos nahihirapan din yung mga tao sa paglalakbay nila dahil nga dun sa mga sira-sirang daan. Kaya nga hindi kami pahig na mawala yung PIDAF kasi marami pang proyekto na hindi pa okay sa Pilipinas o hindi pa ayos. Paano pag tinanggal yung PIDAF? Paano yung mga nasalanta ng bagyo na kailangan ng tulong upang makaangin sa kanilang buhay? Sino tutulong sa kanila kapag nawala yung pondong ito? Alam naman nating may halaga rin ito o may nagagawa ito sa panginabang Pilipinas. Bakit hindi ba pwedeng gumawa ulit ng ibang pondo para doon? Paggawa, kung gumawa ng bagong pondo, kanino rin ibibigay? Siyempre Parang sa kanila din, di ba? Eh bakit? Wait lang. Bakit humingi pa tayo ng tulong sa mga ibang bansa para sa mga nasasalanta sa atin? Eh kung meron naman pala tayong mga pondo, sila pupunta yun sa bulsa. Kasi hindi ka gano'ng kayaman yung bansa natin. Di ba, sabi nga na kapag ikaw, pinanganak ka dito sa Pilipinas or sa mundo, ibig sabihin ikaw, kabilang ka na sa mga may utang dito. Kaya yung kahit wala ka pang trabaho or hindi ka pa nabubuhay, meron ka lang, may mga nakaatas na responsible na kailangan mo bayaran. Saka walang bansang walang utang. Tama yan. Walang bansa ang walang utang. Pero di ba, ang dami naman nagtatrabaho sa Pilipinas. Lahat na nagtatrabaho sa Pilipinas, automatic na may tax na. Tapos, kasama na rin yung overtime nila. Pag nag-overtime sila, kasama pa rin yung tax. Diba? Tapos kung gaano kalaki yung perang sinesweldo mo, ganun din kalaki yung tax na parang kalahati na ata kinukuha nila eh. Di parang yung mamamaya napapagod lang para sa wala. Ganun kalaki yung sahod ng empleyado sa Pilipinas. Ha? Ulit. Hindi naman ganun kalaking sahod, hindi naman ganun kalaking sahod ng empleyado sa Pilipinas. Tsaka merong mas importanteng kailangan gawin upang mapaunlad yung bansa natin. Tsaka hindi naman madaling magpaayos ng mga yung mga sira dito. Ngayon, nasagot na ang mga katanungan ng bawat isa. Dito na nagtatapos ang debate ng Group 7.